ayan na nga mga dude, nandito na tayo sa Venelli. Ayan, so napakatagal na pala ng brand na to, since 1911 pa. So ayan, kung nakikita nyo, nakakapote tayo kasi biglang umulan. Nandito na tayo sa may Venelli, napakaganda, napaka-aliwalas ng kanilang ambience. So ang Venelli mga dude ay isang European brand, currently owned and manufactured by China. Before, nagpo-focus sila sa mga mid and smaller displacement, pero kung nakikita nyo, talagang marami na rin silang mga big bike, at talagang ang iba, ang pagkakilala dito sa Venelli ngayon ay dealer ng mga big bike. Dumako na nga tayo sa motor na ating i-review ngayong araw, ang Venelli Moto V200 Evo. Punta tayo sa kanyang specs. Ito ay may 197cc, 4-stroke, 2 valves, liquid cooled, fuel injected, single overhead cam, single cylinder, 5-speed transmission, at may 12.7 horsepower at 7,500 RPM, at may torque na 13.9 Newton meter at 6,000 RPM. Ang fuel tank capacity niya ay 11.8 liter. Ang dry weight niya ay 156 kg. Ang size ng gulong dito sa may hulihan ay 130 by 90 by 15. Tapos sa unahan naman ay 70 by 17. Ang kanyang braking system dito sa unahan ay hindi ABS, pero napakalaking disc brake. Tapos may dual fat caliper. Ayan yung kanyang telescopic fork pataas. Ayan, medyo malaki yung kanyang telescopic fork. And then dito, dibaso yung kanyang shock dito sa may hulihang bahagi. Dual fat yung kanyang caliper dito sa braking system niya dito. Tapos disc brake na rin. Alright, tapos the front and rear wheel ay naka-mags type na. So goods na goods mga dude. So tingnan natin yung kanyang seat height. Ayan, kung nakikita nyo, sakto lang sa height natin. Ang height natin ay 5'5 hanggang 5'6. Alright, so yan yung tangkad natin, 5'5 ang height. So ayan, nakatayo tayo, tas ayan, nakaupo. Alright, so sakto lang sa mga Pinoy na hindi binayayaan ng ganun katangkaran. Alright. Ang looks ng cruiser bike na to ay napakasimple, retro vibe, ang lakas ng dating, old school design, walang kaartihan. Medyo mababa siya talaga, pero medyo mahaba. Dahil cruiser, mataas yung handlebar niya. Yung apakan niya naman ay medyo nasa unahang bahagi. Ang kanyang brake pedal, tapos yung change gear pedal ay bandang unahang bahagi, para yung posture mo ay nakarelax. Medyo nakarelax siya. Para sa akin, ang motor na to ay modern classic. Kasi yung ibang retro bike ngayon ay talagang nagpo-produce pa rin ng car, pero ang isang to ay naka-FI na siya, kaya medyo modern siya. Pero yung looks niya naman overall, lalo na dito sa harapan, sa kanyang mga bilugan na mga signal light, tapos sa round din na kanyang headlight, tapos sa gauge niya round din, ay talagang napaka-retro na retro yung vibe niya. I-walk around review na natin yung motor na to. Tara, let's go! Ayan mga dudes, so nandito tayo sa may Venelli Antipolo. So unahin na nga natin tong sa unahang bahagi. Parang bumalik tayo sa nakaraan, dahil kitang-kita nyo naman na talagang napaka-retro vibe ng datingan ng kanyang headlight. Bilugan, pati yung kanyang dalawang signal light. Classic na classic ang datingan ng isang to. Ayan, so pagbaba dito, ayan yung kanyang telescopic fork, at ang kanyang fender na ginamitan ng napakatinding metal, napakatibay, halos ayaw mabend. Tapos yung kanyang susian dito, ayan yung kanyang ignition switch, at tapos yung lock ng steering wheel nandito din sa bandang ilalim. Matte black ang kulay ng kanyang chassis. Dito sa kanyang tank, ayan, naka-emblem yung Pizarro B, tapos yung Moto B, ayan, tapos sa bandang ibaba may Venelli. Tapos dito sa kanyang makina, ayan, meron Venelli pa rin. Yung kanyang apakan dito, medyo bandang unahang bahagi. Tapos yung kanyang brake pedal, para yung posture nyo, medyo relax talaga siya. Ayan, present yung kick. Goods yan sa mga mahilig mag-long ride. Ayan, di ka matatakot pagka nawalan ka ng battery. Ayan, dito sa may side, may sticker na 200 Evo. Ayan, yung side dito ay combination ng parang gray tapos matte black. Tapos sa tank, dito sa bandang hulihan, may naka-logo na parang lion. Alright, so yung footrest, yung apakan ng angkas mo, ayan, foldable din siya. Magandang metal yung ginamit. And then yung kanyang muffler. So sakto lang yung haba ng muffler niya, combination ng matte black, tapos yung parang headguard niya na gray. Tapos dito may reflector, left and right na po yan, dagdag visibility sa gabi. Tapos sa bandang ibabang bahagi, meron ding reflector. Tapos yung kanyang cushioning dito, yung upuan, malambot siya, hindi siya matigas, hindi din siya masyadong malambot. So sakto lang yung lambot niya. So ayan, round din yung kanyang taillight. O diba? So ang kanyang fender dito ay matte din, kulay matte black. Alright, so ayan yung kanyang lagayan ng plate, tapos yung reflector dito sa may hulihan.
goods na goods yung mga reflector na yan. So dagdag ng visibility lalo na sa gabi. Goods na goods yan. Pag titingnan mo dito sa may side, ayan, napakapogi ng motor na to, oh, di ba? Lupit. Ayan, yan yung makikita natin. So ayan, dumako tayo dito sa may left side. So nakikita nyo present yung horn niya dito sa bandang ibabang bahagi. So ang makina ng motor na to talaga mga dude, ayan, oh, napakalinis tingnan. Ayan, may Benelli dito sa babang bahagi ng tangke. Sa sidings, ganoon pa rin, may sticker na 200 Evo. Kapag ka cruiser, walang compartment yan, kaya meron siya ditong grab grill kung gusto mo nang mag-install ng saddlebag para lagayan mo ng mga gamit. Matte black yung kanyang swing arm. Ayan, present pa rin yung chain guard. Ayan, tapos ito, nandito din yung footrest. Ayan, so ayun yung kanyang makina dito sa left side, yung Benelli na brand dito naka sticker. Alright, yan yun. So kung nakikita nyo, wala siyang carb dahil FI na nga siya. Tapos dito sa itaas na bahagi, ayan yung kanyang side mirror dito sa left. Tapos yung mga switches niya dito sa may left, high beam, low beam. Tapos yung round niya na gauge. Tapos dito naman sa right side, yung kanyang side mirror. Tapos yung mga switches dito sa right side. Ayan. So naked handlebar, matte black pa rin yung kulay. Tapos yung takip ng tangke niya, ayan, disusi yan. Alright, yung tangke niya napakalaki. Yung kanyang clutch napakalambot, hindi siya masyado matigas, hindi din malambot. So sakto pa rin. Tapos yung kanyang brake lever, ganun din. Hindi rin matigas, hindi rin malambot. So ayan, disusi yung ang lock ng kanyang tangke. Alright, so ito naman yung kanyang looks dito sa may left side. Alright, so ayan, naka side stand tayo. Yung motor na to ay walang center stand. Ayan, oh, diba? Ayan, dekade na siya. Ayan yung kanyang sprocket dito sa hulihan. Ayan. So ayan mga dude, so kung nakikita nyo, dalawang kulay yung available nila dito, yung gray or yung silver. Tapos yung kulay black, matte black. Alright, so ayan yung dalawang unit nila dito sa may Benelli Antipolo. Anong masasabi nyo dito sa cruiser bike ng Benelli, ang Moto V Evo 200? So swak ba siya sa panglasang Pinoy? So comment down below naman mga dudes. So hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So nandito tayo sa Benelli Antipolo. So ilalagay ko na lang dyan sa may babang bahagi ng ating video. So pag-uusapan natin ngayong araw yung QJ Motor SRB 200. So ano nga ba itong QJ Motor 200? Titingnan natin yung kanyang specs, yung kanyang look, tapos yung kanyang SRP. Huwag na natin patagalin. Punta tayo sa kanyang specs. Ito ay may 197cc to be exact. 4-stroke, dual, liquid cooled, FI na siya, single overhead cam, single cylinder, may 5-speed manual transmission. Kung kayo ay familiar sa Benelli, halos parehas yung specs niya dun sa 200 Evo ng Benelli. May maximum power ito na 12.7 horsepower at 7,500 RPM. Ang maximum torque naman ito ay 13.9 Nm at 6,000 RPM. So talagang may ibubuga din siya kahit paano, kahit na yung kanyang looks ay cruiser bike, pang chill ride lang dahil naka-upright position siya. So yung handlebar niya nakaangat, tapos mababa yung kanyang seat height. Dahil ang kanyang seat height ay 720 mm, so pasok na pasok siya sa mga height ng mga Pinoy. Ang kanyang headlight tapos yung mga signal light niya ay talagang classic yung datingan dahil round siya. Yung kanyang fuel gauge, ganun din. Ang motor na to ay perfect din sa long ride dahil hindi mo na kailangang magpakarga ng gas dahil napakalaki ng kanyang tank na may fuel tank capacity na hanggang 14.7 liters at may fuel consumption naman na 28 kilometers per liter, depende sa driving style natin. At napakagaan ng motor na to dahil may 152 kilograms lamang yung kanyang dry weight. Ang kanyang suspension sa unahan ay telescopic fork. Ang kanyang suspension naman sa unahan ay nilagyan ng dual shock coil spring. Ang kanyang front brake ay naka-disc brake. Maging ang kanyang likuran, naka-disc brake na rin pero wala siyang ABS. Ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay medyo malaki kumpara sa likuran kasi nga cruiser bike siya, kaya medyo naka-relax position ka, nakaangat yung unahan, medyo malaki yung gulong sa unahan na may sukat na 90 by 17 at sa likuran naman ay 130, medyo malaki, 90 by 15 yung kanyang circumference. So medyo maliit yung gulong niya sa likod na medyo malapad. Kung naka-mags type siya sa unahan, mags type na rin sa unahan, so parehas na tubeless siya. So ang looks ng motor na to ay talagang napaka-retro yung datingan niya. Yung mga mahilig sa mga retro old school na bike tapos hindi ganun kataas yung motor na to ay perfect to sa mga Pinoy. I-walk around natin saglit tong QJ Motor SRB 200 mga dude. Ayan kung nakikita natin dito.
Ayan, bilugan yung kanyang headlight, tapos yung kanyang signal light. May daytime running light pa. Maging sa kanyang likuran na signal light. Round din. Ayan yung kanyang DRL. Ang lupit oh. QJ motor. Tapos yung kanyang appearance dito sa harapan, yung kanyang tangke na napakaganda, may QJ motor din. Yung round din na kanyang gauge panel, tapos naked handlebar. Ayan, so mga switches natin dito, left and right. Oo, di ba? Yung tangke natin. So yan yung side view dito. Makikita natin yung talagang big bike looks. May SRV 200 dito sa kanyang sidings. O, di ba? Napaka-premium ng datingan. Silver yung font dito sa may tangke. Tapos napakalaki ng kanyang tangke. Napakatigas talaga din ng kulay black na to. O, ayan o. Diba? First impression ko talaga dito sa motor na to ay parang big bike. Ayan o. So napakatigas ang datingan niya. Ayan. So dito sa kanyang bandang puwitan, ayan, makikita natin. So pwede mong siyang lagyan dito ng saddlebag sa gilid. Ayan. So, premium na premium din yung datingan ng kanyang rear fender. Solid din yung tangke. So, napakalaki talaga. Tapos, magandang metal din yung ginamit dito sa may front fender niya. Tapos, yung susian niya dito, ignition switch. Ayan. So, kagaya nung Moto B Evo 200 ng Benelli. Next plug natin. So, i-compare natin yung QJ motor din sa Benelli 200 Evo. So, abang-abang natin yan mga dude. Ayan. So, ito yung kanyang kuya, yung 400cc. Ang ganda ng kanyang shock dito sa likuran. Tapos, yung kanyang muffler, may heat guard, yung kanyang gulong dito sa unahan. So, naka-disc brake. QJ motor yung tatak ng kanyang caliper. O, diba? Tubeless. Naka-mags type na black. So, premium na to premium yung datingan. Napaka-pogi talaga ng motor na to. O, diba? So, may reflector dito sa gilid, dito sa may telescopic fork. So, ayan mga dude, walang ABS sensor dahil hindi pa siya naka-ABS. Alright? Maging dito sa likuran, hindi pa rin siya ABS. So, dual piston caliper din yung kanyang caliper. Disc brake. So, ang lapad ng gulong, ang laki. O, diba? Kaya parang medyo mataas yung seat height niya compared dun sa Moto V Evo 200 ng Benelli. Alright? O, diba? So, ang ganda din ng kanyang muffler dahil hindi ganun ka haba, hindi din ganun ka iksi. Sakto lang. Alright? So, ang ganda ng kanyang frame dito. Medyo mahaba din yung motor na to. Solid yung apaka ng driver, oh. So, nasa unang bahagi, para relax yung posture. Ganun din yung apaka ng angkas. So, solid na solid. So, classic din yung kanyang upuan. So, may stitches lang dito sa gitna na nagsisilbing parang division ng angkas tapos ng driver. O, diba? Tapos may QJ motor dito. O, diba? Dahil nga old school yung design ng motor na to, talagang napaka-pogi. Hindi nawawala sa uso. Cruiser bike siya, kaya talagang kahit na around 5'2" ka, talagang abot na abot mo yung motor na to. So, perfect siya sa beginner, lalo na dun sa mga hindi talaga biniyayaan ng tangkad. O, ayan yung kanyang seat height. So, abot na abot. Alright. So, ayan yung kanyang susian dito. Alright. So, maganda din itong pulang to. So, ayan yung kanyang panel gauge. So, lahat ng information makikita natin. Tapos, yung switches dito sa right side, para yan sa adjustment ng oras. O, ayan o. O, diba? So, ayan yung kanyang signal light. Naka-hazard siya. So, ang ganda din. Matikas din tong kulay pula. Ang SRV 200 ay may SRP ng 138,000. So, nung mga nakaraang buwan, meron silang less na 20,000, kaya halos 108,000 na lang yung motor. So, once again, this is Dude Imar TV. Kung nakaabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag ka nang mahiyang i-like ang video natin, pakisubscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.